Mahal mo ba? Talaga? Mahal kita. Dalawang salita lamang at madaling sabihin. Akala ng iba ay ito'y simple. Kaya kahit di mo naman talaga tunay na nararamdaman, sinasabi na lang na para bang parte na ito ng pang-araw-araw na gawain. Pero lingid sa alam ng karamihan, ang simpleng mga salita na ito ay walang katumbas at hindi mapapantayan ng kahit anumang materyal na bagay. Kung kaya't marami ang nakakaranas na masawi sa pag-ibig na halos isumpa na nila si Cupido. Dahil ang salitang mahal kita ay kahit kani-kanino na lamang sasabihin, kahit labag naman ito sa kanilang damdamin. At singtulad kung gaano karami sabihin ng tao ang salitang mahal, ay ganun din ang iba't ibang klase ng pagmamahal sa isang tao. Pero para sa akin, sa tingin ko, nahanap ko na ang taong bukod tangi sa akin lamang sasampitin ang katagang mahal. Sabi ng ilan ay hindi daw totoo na walang namamagitan sa magkaibigang lalaki at babae dahil ito daw ay kaibigan. Huwag maging malisyoso at malisyosya, pagkat pwedeng magsabi ng mahal kita ang magkasalungat na kasarian kapag sila'y tunay na magkaibigan. Dahil ang pagmamahal ay hindi lahat romansa at pwede itong iparamdam sa taong parang kapatid na kung ating ituring. Huwag ka manliligaw pala. Basta, pag-uusan natin yan, pakilala ko muna sa akin. Huwag na, baka kayo pa magkatuluyan. Salamat ka, maratang kapatid. Waksiin na sa ating puso't isipan na may namamagitan sa dalawang inosenteng magkaibigan. Ating ugaliin na pwedeng sambitin ang salitang mahal kita kapag gustong ipahayag ang masayang nararamdaman kahit na siya ay iyong kaibigan. Dahil hindi lagi ibig sabihin ng salitang mahal ay tumitibok-tibok ang damdamin. Ito naman, simple lang. Madalas na yata natin itong ginagawa. At dahil nga sa madalas, di natin napapansin na may nagagawa pala tayong kakaiba. Ang bawat hingi at pagbibigay ng bukal sa kalooban ay isang aspeto na hindi lahat makakaayon. Kaya ang mga taong pinagpala sa pagkakaroon ng bukas na palad ay talaga namang dapat pinapahalagahan, iniingatan, at higit sa lahat, hindi tinatarak ng kutsilyo ang likuran. Sarang fishball, kakadalawa lang ha. Kakadalawa lang ako. Kasi ito, bawal to sa'yo ha. Hindi ako na lang. Kaya na, kakadalawa lang ha. Mamaya na ka, kakadalawa lang ha. Patulong sila lang yung ubusok ka. Bawal nga sa'yo may sili. Ako lang yan. Isa lang. Iyan naman yung uri ng pagmamahal na walang kapantay, yung pagmamahal ng magulang. Kahit tirik na tirik ang sikat ng araw, kahit gaano kainit ang aspalto sa daan, kapag may kailangan ng anak, talagang susundan, kahit anong oras man yan. Matay, wala pala akong baon. Anak! Orma, bakit nandito ka? Mayroon po kasi ang lunchbox ko sa mesa eh. Alam ko naman na hindi ako makain ng araw bibili sa labas. Yan, salamat ma, the best ka talaga. Kaya kayo, hanggang may mga kamay na nakagabay, tiyakin nyo sanang tinatrato nyo sila na hindi lang bilang alalay. Kung hindi, bilang isang ilaw, na kahit anong dilim, tanglaw niya pa rin ang inyong hahanapin. Lagi natin nakikita ang ganitong eksena sa ilalim ng mangga, break time sa cafeteria, at sa tabing kalsada. Matamis kung sila'y pagmasdan, ngunit salungat naman ito sa mga taong nakatikim ng pait sa pag-ibig. Ito ang klase ng pagmamahal na nagpapakilig at kumikiliti sa ating damdamin, lalo na kapag ang bawat isa ay para bang itinadhana. Nasubuan mo naman ako. Ito na mahal ko, say ah!
Joke lang, eto na. Hoy, Mr. Dimagiba and Miss Batumbakal, what's the meaning of this? Dapat isa-isip ang oras at lugar kung kailan ito ipinapakita, lalo pat nasa loob ng palatuntunan. Hindi naman sa ayaw ng ganitong klase ng pagmamahal, ngunit ating ugaliin na matutong lumugar at rumespeto sa mga taong luhaan sa pag-ibig. Libot ko ng lahat ng klase ng pag-ibig. Kailan kaya ang sa tila tumigil ang ikot ng mundo? Nakatuon lang ako sa paanan ko. Hindi alam anong dapat na maramdaman. Halo-halo. Hulog ang pangakong pinagmamasdan ang lalaking nasa unahan ko. Hawak ang mga kumpol ng mga bulaklak na mawawari mong tunay na kay bango. Lord, ito na ba? Ang bilis naman. Pero thank you. Totoo ang Diyos. Papalapit ng papalapit. Mas lalong kumakabog ang aking dibdib. Wari ko'y nakatingin siya sa akin. Ang sobrang lagkit. Hanggang sa salamat sa nilagpasan niya ako. Ako'y nabihag mo na. Lord! Ano yun? Freebies pero di ko man lang nalasahan? Lord naman! Ako na nga'y nabihag mo na. Kitang-kita ko paano niya iabot ang bulaklak sa lalaki. Pagkat hindi na kaya Mahinay at puno ng ingat. Subalit, hindi ko napigilang sumigaw. Magpapaiwating na sa'yo. Damdamin ko. Bakit kasi di na lang ako? Giliw na pagtanto na gusto kita.